makadevelop ng nuclear bomb. Kaya nagdesisyon sila. 90%, almost 90% with a 60 enrichment ng uranium. Iilan na lang daw, ilang araw na lang na ma-develop yung 90% para gagawing nuclear bomb. And they can make with the 950 pounds of enriched uranium, kaya nilang gumawa ng 11 na bombs. And they have the capacity na abutin ang mga countries in Europe and even East Coast ng US. As manifested nung pinaputok nila na missile, long range missile, papuntang Diego Garcia, which is 4,000 nautical miles from the coast of Iran. So kayang abutin ang London, kayang abutin ang Paris, at ang Germany. So there's a big possibility that darating ang panahon na kaya niyang abutin ang New York, ang East Coast ng US. So you can imagine that doon pa magre-react ang US, doon pa gagawa ng paraan kung meron na yung nuclear na yan. They have, if they will develop that enriched uranium, magiging na yan, warhead na yan, ibabala nila dyan sa may carrying capacity na sila na paputukin ng isang long range missile or papunta ng Europe and the US. Anong destruction mangyari niyan kung may warhead na yan nuclear? So you can imagine, kaya umakto na sila ngayon na almost 7 presidents ng US ay hindi ginawa yan. Si Obama nga, binigyan pa ng encouragement doon sa nuclear deal niya with Iran. Kaya nga, binigyan pa ng cash money daw. Puro daw yung isang 757, dalawang 757. Pagbigyan niya yung 1.7 billion US dollars. Imagine, wala naman siyang nagawang pag-control sa development na pinangako ng Iran. At binigyan pa yun niya ng pera. So, sinabi nga always ni President Trump na I will end itong problema nito, matatapos sa akin. Ano ginagawa niya? Kaya napaka-positive ng ginawa niya for the betterment of the region and the world. Kung magka-nuclear war na yan dyan, di kaya tayo mapektuhan dito sa Pilipinas. Di ba? Kung umaray kayo ngayon dahil walang nasasara yung Strait of Hormuz, paano na lang kung may nuclear war dyan? Hindi kaya kakampi din ng Russia. Hindi kaya magkaroon din ng involvement ng Pilipinas dyan. Madamay na lahat. So lalo tayong mahirapan. So itong brokered na ceasefire ng US, yung nga ulitin ko kasi sinabi nga ng spokeswoman ng si Hilit ba yun? Ang apelido na yun, nakalimutan ko. Tama ba yun? Na kalukuhan yung demand nila, hindi yan ang pinag-usapan. Kaya nga binabasura nga lang daw nila yan. At ang kinakagat naman yan lalo na yung mga Democrat. Nasiin ganyan, press dito sa bansa natin na mga pro-Democrats, kaya yun ang binabandilyo nila sa mundo. At doon pa nga sa Civilization Award na they will annihilate the civilization. Si Trump is talking on their language lang. Isipin mo, dito Amerika, for 47 years yun ang sinasabi. O dito Israel, kung sasabihin mong malambot ka, malumanay ka sa mga yan, katulad ni PRD, anong sinasabi niyo sa mga kriminal? Na huling Pasko na ninyo ito, o hanggang ano na lang kayo, ganyan, kung gagawin niyo yan, gugurgurin ko kayo. The same way, hindi makikinig ang mga ganyang klaseng mga terorista, mga tao na yan, kung malambot ang salita mo. So ano nangyari? Nung sinabi niya, talagang back to the Stone Ages ang Iran at talagang bubumbahin nila. Ngayon, sa sobrang niyang, sabi nga ni Ping, it's out of mercy kasi nakikita niya marami ring mga tao dyan naghihirap for 47 years. At ito rin ang isa sa mga negative comment ko sa mga population ng Iran. Ba't hindi talaga kayo nag-rebuild?
Ba't hindi kayo nag-umalsa laban sa bansang yan? O sa administrasyon, sobrang yung takot. Hindi ba kayo? Mayayaman yung mga Iranians. Hindi kayo makaproduce ng isang grupo man lang. Lumalaban dyan, pumapasok dyan. Marami na rin nagurgur sa inyo eh. Anong mga demonstration? 40,000 mga bata na mga citizens na nagpuktista. Ang dami niyan, 40,000. At ngayon, ang balita, almost 2 or 3 young na mga protesters. Yung mga, siguro yung sumama pa, patuloy ngayon nagsisigaw ng freedom, mga bata, hinuhuli yan at pinapatay. Pinaparusahan nila. Iba pa namang klase dyan, death by hanging pa naman yung mga yan. So yun ang ginagawa nila. At hindi pa rin sila lumalaban. Di ba? Dapat lumaban na kayo noong pa. Ang haba niyan, 47 years. Parang NPA rin sa atin, 56 years. Pero hindi naman kasi katulad ng Iranian IRGC, ang government sa atin. Kahit na yung mga past government, kahit yung kay Marcos, hindi naman siguro ganyang kalupit. Kasing lupit ng IRGC. Pero lumalaban ang Pilipino. Kaya nga may NPA, kapanahonan ni Makoy yung nangyari. Ganyan sana, lumalaban kayo. Mag-armas kayo, agaw-armas kayo. Yan ang nangyari sa Iran. Patuloy sila talagang inapi. At ngayon, merong ang mga sektor, dahil tinutulungan din sila ng CIA, naluko nga sila ng Kurdish rebels na mga Iranian din na binigyan ng armas ni President Trump through the CIA. Nagtiwala sila. Maraming armas ang nawala, hindi nakaabot sa mga civilian. At ito, doon sa mga northern provinces ng Iran, ay armado na yung mga civilian, ready to act na against the IRGC. But with this new development na nagkaroon ng ceasefire, I don't know kung patuloy pa ba yan. Kasi itong ceasefire na ito, nakakatulong sa US. Nakakatulong yan. Anong nangyari? Bumaba kagad ang Brent crude. Nagiging 106, nagiging 94 na ngayon ang per barrel ng crude. Then, sa pagdeklara pa lang ng ceasefire, so nakita nyo na bumaba ang presyo ng crude. Mautak din si Trump at re-evaluate ang US ng kanilang mga posisyon, napapahinga yung mga aeroplano nila, mga jets nila, mga armaments nila. Yung mga pumuputok galing Iran, iilan na lang yan ng mga mid-level na mga commander na hindi pa sumusunod, mga hardcore yan, but ultimately susunod din yan. At ito, isa sa mga kondisyonis nga ni President Trump, ceasefire, basta tumigil, buksan na ninyo yung Hormuz Strait. Na nangyari nung isang gabi, 4 ang lumabas, ngayon 12. At sinabi ni spokeswoman, hindi pwede na may limitasyon ang paglabas ng mga barko. Walang limitasyon at walang toll gate na pinagsasabi. Pero pang pinalabas dito sa Pilipinas na ang bayaran daw dyan, yuan. Hindi yan totoo. Paano tatanggap ang mga Iranian ng yuan? Saan nila yan papalitan? Palitan nila ulit na paging dalat, ang baba ng value ng yuan. Bagsak na rin yung nila, Iranian real. Hindi yan totoo. Paano nila ibili ang goods yan? Tatangkapin ba yan ng mga nila? Mga supplier nila, yung mga other goods aside from war material goods na hindi naman pwedeng darating din sa Iran. At ngayon, binumba nga yung carriage island nila. Kontrolado na yung paglabas ng oil nila. Ang mga oil fields nila doon sa north, doon banda ng Qatar, wala na yun. Binumba ng IDF yun. Kaya economically talaga magkaroon sila ng recession o bagsak talagang economy ng Iran. Ang banking system nila nahihirapan na. Mga negosyante nila halos nagsasara na lahat. Hindi alam ng mga na ganyan nangyari sa loob ng Iran. The biggest bank dyan sa Iran ay pag-aari ng IRGC. At nagkagulo na yung IRGC dahil marami silang account na freeze.
Doon nga sa ano, yung mga conditions na sinabit na yun daw sinang-ayon na Trump, hindi totoo yun. Binasura nga, kaagad. Iba ang pinag-usapan. Isa dyan, no, wala na silang ano, hindi na sila pwede mag-develop ng uranium or hindi na sila magkaroon ng nuclear plant. Pangalawa, yung opening immediately of the Strait of Hormuz without conditions. At yan, nangyayari na 4 na barko. Hindi lang malaman kung anong flag carrier. Walang nag-escort, lumabas sila. Ngayon, 12 ang nakatuka. Hindi pwede diyan na mamayagpag ang Iran. Kaya nga ngayon nag-uusap si Trump tsaka yung chairman ng anong pangalan nitong chairman ng NATO with regard to that situation. Kasi gusto mangyari ni Trump na dahil considered ang Strait of Hormuz an international water, dapat nanghahawak dyan ang mga NATO countries na dependent sa oil dyan. Dependent, kaya nga ang Japan willing na sumama dyan. Kasi dependent sila sa oil galing sa UAE at Oman. Yun ang pinag-usapan. At ngayon nagpunta ang NATO kasi wala rin kwenta yung mga taga nito eh. Hinantay nila na kumalma yung gera. Samantala sila nakikinabang dyan sa oil dyan from that area. Dapat sila ang magprotekta. Matalino si Trump eh, ba't isusugal ko yung sundalo ko dyan? Na in the 38 days na gera namin, 13 ang patay, pero wala dito sa loob ng combat zone. Wala kami, 2 nahulog na eroplano. Saan ka makikita ng gera na yan? Napaluhod na yung kalaban, halos wala silang casualty, walang down in aircraft, 2 lang. Walang boots on the ground na ginagawa, walang sundalong pumapasok. Hindi katulad sa Iraq na ang daming patay dahil pinasok na yung mga sundalo at sa Afghanistan, dinala ng sundalo. Maraming nasawi na mga sundalo, kaya matalino si Trump. Kung kaya natin na hindi tayo gagamit ng mga sundalo dyan sa ground, bakit hindi iwasan natin yan? Hindi natin iwasan yan. So yun ang ginawa niya. Napakatalino. Natalo yung kalaban without using mga live na sundalo dyan sa battlefield, tulad ng ginawa ng mga Russian sa Ukraine na libo-libo ang patay sa isang araw. Nakita nyo ang katalinuhan ni President Trump at saka yung mga generals dyan sa Pentagon. Alam nila ang consequences, especially right now na malapit na yung midterm election by November. Kung magkamali si President Trump, baka matalo pa yung mga kandidato niya midterm na sa November this year. So talagang matalino, at para ma-release ang pressure diyan sa presyohan ng diesel, ng crude oil, yan ang ginagawa niya, ceasefire. Yun ang condition, buksan nyo kaagad yung Strait of Hormuz at ngayon magkaroon ng unti-unting pagbubukas. At hindi naman pagbawalan ng China dyan na pumasok. In fact, mag-uusap pa nga sila ni President Trump at saka si Xi Jinping. Kaya yung mga gusto na magkaroon ng friction, ang US at ang China, despite the fact na ang China talaga dependent sa oil, kaya nga si Xi Jinping pumayag na mag-usap sila dahil alam nila na yan ang Achilles heel ng China. Wala silang sariling oil reserve explorations na malaki na kayang suportahan ang kanyang ekonomiya. Almost 60% ay imported galing sa Middle East. At 90% ng oil nila ay galing sa Iran. Di ba? 60% ang dependency nila sa oil imports. So alam na kung magkagera yan, alam ng US kung saan ang weakness ng China. Hindi obra yung mga electric niya. Ilan lang naman ang power na ma-generate niyan. Di ba? Nakikita. Kaya nakita rin ng Russia at North Korea at China kung gaano katalaga galing ang military force ng US. Kaya maganda rin naman yan. Deterrent yan for a major war sa mundo natin. Na merong, kahit na sabihin natin ang hegemony, world hegemony ng US ay
nandyan nakikita natin in all aspect, culture, economy and political, geopolitical position. Talagang ang world hegemony ay nasa US. Ang pang domination niya, nakikita. Sana hindi lang niya gamitin sa super kasamaan. Ngayon, so yun ang mangyari. Magkaroon ng talk, itong pagyayabang ng Iran na silang victorious, saving face na lang yan. Sobrang pahiya ang nagawa nila. Yung sobrang pahiya talaga, yung may nahulog na dalawang aeroplano na isang F-15E. Tapos hindi nila nahuli. Right under their nose. Yung expression, no? Hindi nila mahuli-huli ang dalawa. 48 hours. Talagang wala na silang capacity. Kasi kung meron pa silang satellite, na pinpoint nila yun. Hindi. Hindi nga nila ma-intercept yung encrypted na transmission galing doon sa kanyang transmitter na dala-dala ng piloto. Hindi nila ma-pinpoint ang right location. So wala na silang capacity sa mga ganyang bakay. Ngayon, ito nga, sabi ni President Trump, kung ayaw niyo ibigay yung uranium dyan sa listahan sa dalawang site pa, ano ba yung pangalan ng dalawang site na yan? Na nakabaon na dyan sa lupa, yung pinakamalaki talaga dyan sa listahan, yung enriched uranium, nakabaon yan. Kung ayaw niyo ibigay yan sa amin, kami ang maghuhukay dyan. Isa yan sa mga kondisyon ni President Trump. Kaya tama talaga yun na hindi matatapos ang gera dyan hanggat hindi makuha nila yung uranium, enriched uranium na sa Iran, kasi delikadong gagamitin ulit yan. Alam mo naman kung ilang mga times na nagkaroon ng agreement, mga talk, kapanahon na ni Obama, kapanahon na ni Biden, ang dami na. Lagi yung nanluloko yung Iran, IRGC. Hindi yan mga traidor yan eh. Mga terorista yan. Hindi mo maasahan yan kung anong sasabihin nila na totoo, susundin nila. Lagi ang propaganda ang ginagawa nila. So, yun ang mangyayari dyan. Pag hindi nila daw ibigay yan, si President Trump maghuhukay yan. Isa yun sa mga kondisyon na nag-agree ang Iran na itigil yung bombing basta yun naman ang mangyayari. Then, kasama rin dyan ang pag-open ng Strait of Hormuz. Nandyan lang yung US. In fact, nagkaroon pang pagkakataon ng US na magdagdag ng pwersa. Kasi around 50,000 lang daw, 50 to 60,000 lang ginamit ng pwersa dyan, which is 10% of the total force ng armed forces ng US. So, around 600,000 pala ang active talaga. Pero ang pagkaalam ko yung reserve nila by the millions din, tulad ng China, ang reserve force ng US. So 10% lang at natalo na nilang isang napakalakas na military state, terror state ng Iran by using 10% at wala pa silang casualty na ganyang karami. 13 lang na hindi naman nangyari sa loob ng Iran dito sa Iraq. At isa sa Saudi yung naputukan ng drone at yung disgrasya na nangyari diyan sa refueling ng dalawang aeroplano. I think 7 rin ang patay doon. So around 13 ang patay ng mga heroes yan sa Epic Fury na military drive ng US para mapigilan ang pagdevelop ng Iran ng nuclear bomb. So yun ang nangyari dyan. So ngayon, malalaman natin anong pinagpag-uusapan dyan sa, kasi closed door meeting daw ang gagawin sa Islamabad ngayong Biyernes, kasama si Jody Vance, ang Vice President ni President Trump, si Steve Witkoff at saka yung son-in-law niya na si Jared Kushner, son-in-law ni President Trump ang mag-uusap. Siya ang mga peace negotiator ni President Trump. Sila rin yung nakipag-usap doon sa Venezuela, si Steve Witkoff at saka si Jared Kushner. So yun ang abangan natin. So makikita natin kung gaano rin
minsan kaano yung press natin, hindi nila, kulang sila sa information, kulang sila sa kaalaman na ganyan talaga ang nangyayari ngayon. So hopefully ito mais out na yung pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel with this ceasefire, at yun ang inasahan natin na hindi tayo yung babagsak dahil nga sa pagsara ng Strait of Hormuz. So libre na lalabas ang mga barko dyan without any condition. Walang sinasabi nila na toll gate, wala, hindi yan mangyayari. At kung mabiolate nila yan, kaya nga nagdagdagan ng Marines dyan magkaroon talaga ng land invasion dyan kung hindi yan matutupad. After ng 2 weeks nilang binigay na palugit para nga pagbigyan itong ceasefire at saka yung pag-uusap nila dyan sa Islamabad, malalaman natin kung anong mga development dyan. So positively mabubuksan na yung Strait of Hormuz. Sira mo na, ihanda mo na yung mga barko mo. Tsaka kasi yung Shell tsaka Caltex, Chevron, sa China lang yan kumukuha, dito lang yun sa mga petrochemical plant nila sa China, sa Guangzhou yata yung refinery ng China. At ang isang bagay lang na kailangan ma-check itong mga fertilizer na galing ng UAE. Yun ang almost 60% kasi galing sa area na yan, ang mga fertilizers na ginagamit natin dito sa Pilipinas. So yun din ang problema, para bumaba ang presyuhan yan o darating na yung mga stock ng fertilizer galing sa Middle East. So kasi product ng petroleum din ng mga fertilizers natin. So yun ang positive na mangyayari. Nagre-react na yung Brent trading, nagiging 94 na. As a couple of hours ago, pababa na ang reaction at tumaas yung points ng Dow. So there's a positive reaction doon sa pag-declare ng ceasefire. Then by Friday, dito sa atin Saturday, mag-uusap na sila Judy Vance at si Witkoff at si Posner sa Islamabad, Pakistan, at yung si Muhammad Balabad, yun, doon sa as representative of the new regime daw. I don't know kung kasama ba yan si Risa Palabi diyan sa grupo na yan, pero I don't think so. Ibang grupo yun kasi pro-democracy yun. Maraming ang tanong dyan kung ano ba kaya magkaroon ba ng democratic space yung Iran after that. Paano na lang yung remaining na mga hardcore na IRGC? So mas splinter yan yung IRGC, maging kanya-kanya yan, katulad ng nangyari sa Iraq na nagkaroon ng daming mga militias, grupo-grupo na. Yung pinakamalaki, yung pinakawalan yung isang journalist, isang Hezbollah group din yun ano yun, kalimutan ko yung first term, baka malulupit daw yung mga Hezbollah group na yan. Kaya ito pa pala isa sa mga contention ng Iran at saka yung Pakistan, nakasama daw sa usapan sa ceasefire yung Lebanon, pero sinabi na hindi daw kasama. Sabi ni President Trump, hindi kasama sa usapan sa ceasefire ang Lebanon. Kaya ngayon naglunsad ng grabing bombing tsaka yung ground attack ng Israeli Defense Force against dyan sa Lebanon. Halos umabot na doon sa mixed area, yung maraming halo-halo na tao doon sa malapit na sa Lebanon mismo, sa Beirut. Sa Beirut, Lebanon pa rin, Lebanon. Kaya binubomba ng gusto. 100 sorties ang ginawa ng IDF dyan sa Lebanon. Kaya nagreklamo ngayong mga Lebanese, ang daming patay talaga na mga Lebanese na mga fighters, mga Hezbollah. Diyan kaya nagreklamo sila bakit hindi daw kasama sa ceasefire.
Yan rockets ng Hezbollah na they are estimating around 20,000 rockets or 25,000. Yan na lang ang remaining nilang rockets. In-estimate nga ng ng IDF, marami pa rin silang rockets kahit magpaputok sila ng 200 rockets a day, abutin pa ng 5 buwan para maubos yan. Wala nang replacement yan. Kasi wala nang factory eh. Bagsak na lahat. Ang rockets nila at saka yung mga ballistic missiles nila, at saka drones ay galing sa Iran at wala ng production kasi bagsak na ang mga production factories ng Iran na mag-supply sa kanilang proxy na Hezbollah. So yun na nangyari yan. So ayaw titigil ng Israel yan dahil threat yan. Hindi na sila titigil hanggang mawala yung threat ng Hezbollah. Maubusan na sila ng missile. So yan ang development dyan sa ceasefire na yan. Ang pinakakaantay lahat, pati sa US, yung pag-uusap sa Islamabad, Pakistan, na brokered by Pakistan itong ceasefire na ito for 2 weeks, 14 days. Kung walang mangyari niyan, sabi ng US, kung wala talagang ma-reach na yung agreement, sabi ni Pete Hegseth, ng war secretary nila, patuloy nila yung pamumumba dyan sa Iran. So, kawawa talaga ang mga Iranian. At marami rin namang reaction sa mga Iranian na ituloy lang ninyo kasi gusto namin mawala na talaga yung pamahalaan na to na sobrang kalupitan ng ginawa sa amin for 47 years. Kaya nga, tinutulungan na kayo ni President Trump. Marami ng armas ang dinala ang mga CIA dyan. Tapang na lang ang kulang sa mga Iranians na lumaban. Yung mga walang iya, yan, kabahala ninyo. Kung may Iranian nakikinig dyan, marami namang Iranian dito sa Pilipinas. Umuwi na kayo para makipaglaban sa US. Ang dami mga Iranians at galit na galit yan sa region na yan. Kaya ngayong dahilan na mag-regret sila, buong pamilya, iniwanan yung mga iba nilang mga kamag-anak na naghihirap dyan sa Iran. So yun ang mga comments nila. Mangyari kasi kung pinaputukan yung biggest power plant nila, mawalan talaga sila ng kuryente. At part ng Iran ngayon, hanggang ngayon ay walang kuryente. At sila nag-iipon ng tubig, araw-araw. Yun talagang pinakamahirap sa kanila yung tubig. Nag-ano na nga sila, wala na silang mga gas for cooking. Sa labas na lang, swerte na kung makakuha sila ng mga LPG para pang heating din nila sa bahay nila. Kasi wala na yan lahat. At saka napakahirap ng pagkain. Ayun, kasi wala na ng subsidiya yung gobyerno, wala na lahat. Kaya yung iba umasa rin sa mga padala, parang tayo rin sa Pilipinas. Pero ang problema na ang banking system ng Iran. So yan ang situation. So doon sa hindi pa nakaalam, I hope na mayroong makikinig dito sa Justin Talk News PH with regards to this matter. And I think nag-iisa lang ako dito sa mga DDS vloggers na nagdi-discuss nito thoroughly dahil naapektuhan talaga tayo dahil sa problema na to. And I hope kung ilan lang naman kayo nakikinig dito, wala pa nga lang 10, pass it on to your friends para maririnig naman nila itong information na to na based doon sa mga pronouncement naman ng mga sources na legitimate. Hindi naman ito sources na nagpapairal lang ng propaganda at ang iba pa nagsusuporta sa mga teroristang rehimen na nagpapahirap nga ng mamamayan ng Iran. Ito ang katotohanan ng mga sinasabi from the Iranians themselves at dapat naman tulungan natin sila. At yun, sa last decision ni President Trump na mag-ceasefire, nakakatulong out of mercy yan sa mga tao dyan sa Iran. So, siguro, okay na itong topic natin na ito. Pag bantayan lang natin yung future development ngayong Friday with the start of the talk between Iran and the new regime in Iran at ang negotiating team ni President
Trump, led by the Vice President Vance, and at ang Iran at kanilang hindi naman supreme leader, isa sa mga ministers ng Iran, with the mediation of the Prime Minister ng Pakistan. So with this, maraming salamat sa pag-dalo nyo dito sa Justin Talk News Page. Medyo mahaba na yung usapan natin at magandang hapon sa inyong lahat. God bless po, ingat lang kayo at salamat sa pagdalo nyo dito. Thank you po.